Narito na ang mga may itlog. Ay, ang tatlong itlog. Exclusive! Hello mga idol! Welcome back sa ating panibagong episode ng Exclusive! At special na special ang ating episode ngayon. Alam nyo kung bakit? Dahil may kauna-unahang guest na tayo. Palakpakan mo! Sa wakas, may guest na kami! Sa wakas! Guess who? Out of 100 na in-invite namin, may isang pumayag. Naawa. Sige na nga, sabi niya sige na nga. Naisingit tayo sa schedule niya. Yes, sa sobrang hectic po ng kanyang schedule, buti na lang ho, ay talagang pumunta siya. Paano ba namang hindi magiging hectic? Ito ay kapitapitagan, kagalang-galangan na broadcaster sa Pilipinas. Yes, At award-winning. Yes. Opo. At hindi lang yan, siya po, papakilala ko na, ang OIC Station Manager ng DZXL 558. Walang iba kundi si Sir Rod Marcelino! Idol ko to. Welcome po sa aming exclusive. Magandang hapon at maraming salamat sa paanyaya ng Ayun. pag-imbita dito sa Exclusive. Yun. Dahil siguro wala nang iba. Nalokoy. Kawawa naman. Tama o. Busy po tayo sa pag-iikot sa mga flood control projects. Ang lalim ng boses ni Sir Rod, no? Pag bumibili po ba kayo sa tindahan, pabili nga lang ko ng Yossi. Ganun. Ganun talaga pag old school. Nasanay na siguro. Parang authoritative. Yes, idol to ng lolo ko eh. So, ibig sabihin, lola mo. Hindi kasi, bata pa ako, nakikinig na ako sa kanya. Aba? Saan po ba kayo nag-umpisa, Sir Rod? Dito na po ba sa Manila o sa probinsya? Sa probinsya, sa Zamboanga. Nag-umpisa ko bilang DJ. Tulad nila. Tayo pala. Paano ba katiin sa Chabacano term yung mga nanonood sa atin? Ang dami nating camera. Asan ba yung camera? Ito. Yan. Okay, Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Anong oras ilalabas itong episode natin sa podcast, exclusive. Yan. Bienvenidos. From being a DJ po, paano kayo napadpad naman sa pagiging reporter at naging news anchor? Ngayon po, station manager na ng DZXL. DJ, at the same time, ako na VO voice over sa himpilan ng isang network din. Ng kabilang network sa AM. So, sinubukan nila na gawing reporter. So, nung from reporter, pwede yung pagre-report po. Time check! Nag-uumpisa yung report sa time check. Time check muna. DJ pa rin. So, from reporter, sinabag nila muna weekend program sa AM. Tuloy-tuloy na. Ano yun? News po yun o commentary? News. News? Yung magbabasa ka lang. Parang itong mga nagbabagang balita. Mga ganun. Tapos, sumalag na sa pagkokomentaryo. Saktong-sakto, komentaryo dahil ngayong episode na ito sa Rod Marcelino ay pag-uusapan natin ang mga maiinit na pinag-uusapan sa ating komunidad. Yan. Nung kayo po ba'y bago sa pagiging komentarista, ano po ba yung big issue nung kinokomentan mo na? Yes. Tungkol saan? Yung mga anomalya. Anomalya din. Anomalya. Yung anomalya, hindi na ito Ano yan? Mga CTE scandal? Ganyan? Martial law? Grabe. Matanda naman. Hindi pa naman. Martial law. Wala pa, bata ko. Bata pala. Nanonood pala tayo. Ano po yung issue? Nagka-ambition pala tayo. Ayun. Nanonood ng mga balita. Ano po yung issue nun? Illegal logging, illegal quarrying. Mga mining. Mga mining. Yan, yung mga anomalyang proyekto. Hindi na yan bago. Noon pa. Nandyan na yan, pinag-uusapan, pero hindi binibigyan ng pansin ng kinukulan. Kaya, noon pa, kinakalampag na yan.
pinag-uusapan na yan sa mga komentaryo, sa mga balita, pero hindi yan gaano binibigyan ng pansin ng kinaukulan. Oo. Simula po, nasaksihan ninyo ang mga ganyang sa PIN, di ba? May nasaksihan din po kayo na parang napatawan ng naparusahan, nakulong. Parang deserve, Deserve nito. Oo. Meron naman. Marami. Oo. Marami. May mga nakulong. Di ba? At lumabas. Tama. Nakalabas bullet. Nanalo balik uli sa pwesto. At another na naman. Patay. Ganun lang yung cycle. Para lang mapatunayan na talagang may napanagod. Pero pag pumalit na naman ng ibang administrasyon, bumabalik uli sa pwesto. Yun lang. Pero Sir Rod, may pagkakataon ba na halimbawa may maglaking issue, may gusto kang sabihin na gusto mong nasa puso mo pero nasa radyo ka Parang hindi ka magiging bias Dumating ba sa punto mo na parang teka. Siyempre may personal bias tayo. Oo, parang doon dati wala pang social media Paano po nailalabas yung mga hindi mo masabi yung sa balanse. radyo? Yung magiging balanse. Kasi mahirap yun, lalo na pag talamak yung korupsyon. Galit na galit ka. Oo. Hindi. Sa radyo, iba yung atake sa komentaryo. Lalo na sa probinsya. Sa probinsya, talagang kung ano yung kanyang kung ano yung kanyang pananaw, kung ano yung kanyang opinion. Stand niya yun. Oo. Talagang sasabihin niya. Kaya sa probinsya, maraming mga namamatay. Nababaril. Ang dami mga nadidisgrasya. Na mga anchorman. So, ganun. Iba kasi sa TV yung yung pag-handle sa issue. Balanse. Yan. Dapat dapat kinukuha yung both sides. Well, sa radyo, pag komentaryo, talagang maraming masasagasaan. Nakadepende sa anchor kung ano yung stand niya. Yes. Kung ano yung stand niya dun sa issue na yun. Eto na nga. Kaya may sarili siyang opinion. Kasi dapat tapang at tama ang kailangan, di ba? Kasi minsan may mga anchorman na wala naman sa hulog yung sinasabi. Walang basihan, tapang lang, di ba? Pero hindi mo ba naranasan yung tinatawag na envelope journalism? Depende kasi yan. Ano ba yun? Teka, ano yung envelope journalism? Ano ba yung envelope journalism? Explain mo. Okay. Ikaw naman yung medyo mas nauna sa amin. Kidding aside. Alam na alam ni Congressman. Gentleman from Sa probinsya kasi, uso talaga siya. Totoo yun. Lalo na kung sino may malaking sampal, yung anchor talaga, papaling-paling yan. Ibig sabihin, under the table, itong envelope Totoo journalism. Mga politiko, may inaalagaan silang. True. Mga Dumidepensa. Yes. Taga-media na siyang, alam mo yun, magsisilbi nilang Spokesperson, parang gano'n. Parang gano'n. Tagalinis ng kalat. Parang gano'n. Yun ang magsasalita para sila ay maging mabango. Okay? Yun din ang magdidepensa kung may mga kinasasangkutan silang issue. At buwan-buwan, natatanggap yun. Yun yung sinasabi. Envelope na Nakailang tanggap ka na ng death threat? Envelope lang, walang Tututukan sa probinsya. May nag-offer na po ba sa inyo ng mga ganyan? Marami? Well, alam mo, yung mga politiko, tinatansya nila yan Yan. Base sa credibility. Base yan. Sa performance, sa pagkatao mo on air, yung personality. Kung anong klase kang broadcaster. Kung nakikita nila, yung sinasabi nga nilang ACDC. Di ba? Pwede. Ito, ngayon, kinakalaban niya, bukas, mabango na yung politiko. Ito, pwede to. Pero kung talagang nakikita nila yung isang broadcaster, yung isang akor, may paninindigan. Medyo takot din silang lumapit kasi alam nila na itong taong ito, ilalaglag sila pa ilalaglag. Lumapit to sa akin. Pero balikan natin yung tanong kanina. Hindi ka pa ba nakatry or ilang beses ka nang nakatry na may death threat sa'yo?
O yun, death threats. Well, death threat hindi maiiwasan. Sabi ko nga, pag sa probinsya, may pagkakataon. Ito, kinuwento ko na din sa isang podcast doon sa kabila, na lumabas ako ng himpilan. May envelope sa labas. Sa motor. Kasi sa probinsya, motor-motor lang eh. Ito sa upuan ng motor ko. Kinuha ko yung envelope sa loob bala. Sa bala, nandun yung pangalan ko. Ang sweet naman nung pina-engrave. Baka Valentine's Day yun. Hindi, papel lang sinulat dun sa, tapos dinikit. Aray. So, paano yun, Sir Rod? Yung, nung natanggap mo, ano yung mga action na ginawa mo nun? Eh, syempre, hindi na ako pumasok. Nakatanggap ka ng death threat, kapasok ka pa? Ikaw gusto mo bang Hindi na rin. At saka pag naglakad ka, pag may ganun, pag naglakad ka, di ka mapakali eh. Siyempre, hindi na ako umuwi. Siyempre, lahat naman tayo pag ganong klase, sino ba naman? At least siguro sa side mo, nakatanggap ka ng ganun dahil sa commentary. Ganon. Dahil may Hindi sa pambababae. Hindi. Kasi yung ibang kaibigan ko, nakatanggap ka na. Hindi pambababae. Wag na, mag-ingat ka. Wag mo nang ginamay kaibigan mo. Ikaw yung mismo. Hindi, kaibigan ko talaga yun. O ito na, balik tayo sa usapin na ng korupsyon. Yung nangyari na. Marcha. Correct, rally. Rally sa korupsyon. Linggo. Oo, anong masasabi mo doon? Oo. Isang peaceful, isang nagkaroon ng demonstration. Oo, kasi karamihan na nagsasabi sa comment, nagsasabi na napapansin namin ay parang wala, hindi maramdaman, kulang, parang hilaw eh. Sa inyo po ba, sa pananaw ninyo, Sir Rod? May iba pa nga, sabi, pinagtatawanan lang ng mga kurako. Oo, kurako. Tingnan nyo, sila nag-aaway, parang gano'n. Yung nangyaring rally noong September 21, Linggo, malawakang protesta laban sa korupsyon, yun ay senyales sa mga korap na nasa gobyerno na ang tao nagkakaisa. Okay? Sa ganong klase mga nangyayari sa ating bansa. Hindi ibig sabihin nyo na kailangan may bumaba, yung pagpapakita ng tao lang na may pagkakaisa. Okay? Ang tao, pag hindi sila gumawa ng paraan ng hagbang, may second way pa yon. Parang gano'n yung mensahe ng tao. Kasi sobrang pagod na rin ang tao. Okay? Dito sa mga nangyayari, sabi ko nga kanina, nag-uumpisa pa lang ako sa AM, sa pagkokomentaryo, yan na yung topic eh, corruption. Up until now, yan pa rin. Wala kamatayan. Matanong ko, may solusyon. Wala, di ba? Matanong ko, Sir Rod, mas korap ba dati o sumobra ng korupsyon? Ayan, magandang tanong yan. Di ba sabi nga ni Alcantara kahapon, di ba? Sabi pa niya, nung mga nakalipas na administrasyon, una nag-umpisa na sa 10% yung kickback. 15%. Ngayon, 25% na. Aray ko. O ibig sabihin, mas lumalala. Mas lumalaki. Mas malaking napupunta sa bulsa kaysa napupunta sa serbisyo, sa mga proyekto. Kung dati, nasisimulan pa yung mga proyekto. Siguro dati medyo takot pa, may konsensya pa. Ngayon wala na talaga. Ngayon wala, garapala na. Yung mga Talagang na siya. korupsyon. Talagang nandyan na kitang-kita na ng taong bayan. Pero on the other side, yung mga nagprotesta kasi, ano yung masasabi mo doon sa mga nanira ng mga gamit ng lalo na sa Maynila? Ako mismo, kinukundin ako yung mga ganong klase mga hagbang. Kasi makikita mo naman na yung mga nandoon, pag tinanong mo sila, alam ba nila? Tsaka nakikita pa yung ginagawa, logo. kung ba't nandun sila? Mga menor de edad. Karamihan mga menor de edad. Ayon sa Malacanang at ayon din sa kapulisan, di umano, may nasa likod. O yan ang natin, aabangan kung sino yung tinutukoy nila. Pero para sa akin, sa tingin ko, karamihan yung mga kabataan na sumali doon, hindi nila alam. Yung nangyayari. At hindi nila alam kung ba't nandun sila. Yun. Aray ko. Mga menor de edad That's more than 140-something menor de edad. Kung ikukumpara natin yung nangyari, because parang ang gusto ata nilang gayahin yung nangyari sa Nepal. Yung mga Gen Z sa Nepal, alam na nila yung issue. Okay? Alam nila.
At alam nila kung anong pinaglalaban nila. Eh yung mga nandun sa Mendiola, makikita nyo, naku, parang ano pa ata naglalaro ng Jolen Oo. Di ba? Tumatagbo-tagbo ng mga, sabi ko, Diyos mio, asan yung mga magulang ng mga to? Ang babata, menor de edad, nasa 13, 12. Alam nila, nanonood ang mga, ng mga balita. Pero, wala pa silang sariling, kumbaga, opinion doon. Wala silang yung kanilang personal na pananaw. Basta alam nila may mga ganong klaseng balita. Pero pag tinanong mo sila, wala pa silang pakialam noon Parang sumabay lang. Nakiuso lang. Parang may, ito para sa akin lang, parang may mga humakot lang. Humakot. Sumama kayo rito. May ganito tayo. May pang na kayo, ML. Pwede. Parang ganon, di ba? Pero sa 100%, Sir Rod, sa palagay mo dito sa investigasyon at saka pag nangyayari sa Pilipinas, ilang porsyento kaya sa palagay mo yung may makukulong? O kahit may makulong man lang. Oo, may tingin mo, makulong. Sa meron palagay ba? mo, Meron, oo. Oo. Pero Baka mamaya- maliban sa mga baba, yung mga kontraktor. Official yung talaga, official senador, talaga. congressman. Meron at meron yan. Dito kasi mismo ng Malacanang gumawa ng sariling komisyon. Di ba? Independent commission. Na para walang walang bahid. Ang Senate, may investigasyon. Ang Kamara may investigasyon. May sariling investigasyon din. Pero kung titignan mo, sino bang mga involved? Sila din. Sila din. Kaya nga, ang Malacanang gumawa, okay, para ang tao hindi magdududa. At magkakaroon ng pag-asa. Sige, bubuo tayo ng komisyon. Sa tingin ko naman, dito sa ginawang komisyon ng Malacanang, meron at meron yan. Ang tanong, pagkatapos yan, pag nakulong, matutuldok ka na ba? Ayun. Yun ang tanong dyan Di ba? Okay. Pwede. Kasi, sino-sino bang ikukulong nila? Sila na ba talaga? At saka, Paano di mauulit? ang tanong doon is, hanggang kailan? Yun. Hanggang Kasi kailan? again, sigurado pag may nakulong yan, tapos na yung issue, ang taong bayan, limot na rin Di ba? Basta may nakulong, okay na. Pag meron na naman pumasok na ibang issue, doon na naman tututukan ng tao. Investigation na naman. Investigahan na naman. Pero yung issue ng corruption, wala na. Isasantabi lang. Ito, may... Ganon kasi yung natin, cycle dito sa Pilipinas. Ito naman sa akin yung pananaw ko. Ano yung interpretasyon mo sa sinabi ni Erwin Tulfo na Bend the law can be bent for the benefit of the people? Ayan. Pero nasa Constitution na no one is above the law. Ayun. So ano yung sa tingin mo na pwede mo ma-interpret na para maintindihan ng mga nanonood sa atin? Well, kasi simple lang naman ang nais ni Senator Erwin. Okay. Pakinggan kung ano ang hinaing ng taong bayan. Kasi ang pinag-uusapan doon is babalik ba? Okay? Yung mga ninakaw nila. Ang sinasabi ng isa, hindi pwede. Sabi naman, pwede. Kasi kumbaga parang condition yun sige, ilalagay ka namin rito, ibalik mo muna. Which is, ino-oppose din ang kabila. Sinasabi na hindi pwede. Ang opinion siguro doon ni Senator Erwin, ang gusto lang naman ng taong bayan na ibalik ninyo yung mga ninakaw. Okay? Now, paano? Pag sinasabi ng batas na ganito, sila silang gumagawa ng batas. Hindi pwede silang i-amend. Gumawa sila ng paraan doon mismo. Ambientahan. Ambientahan mismo. Ano na lang, amyendahan na lang. Kailangan doon. Yun dapat na kailangan. Amendan. Although mahaba-habang proseso. Mahaba-habang proseso. Parang ganun yung Pero kasi doon lang sa nangyari, kaya parang nayanig yung social media. Sa statement. Sa statement Mali niya. siguro yung pagka-deliver ng niya. statement. Kasi parang sa akin, sa opinion ko lang, parang nagkaroon ng kalituhan. Kasi mamaya, bawa ako, ayoko magbayad ng tax. Mismo. For example lang, ayaw magbayad ng tax kasi I can bend the, law. The law
Pwede tayong hindi sumunod. Pwede tayong sumunod. Siguro pagkano lang niya, pagka-deliver lang. Ibig sabihin na interpret lang siya. So siguro, tingnan natin, baka maglabas din siya ng statement na panibago. Actually, naglabas siya. Yun. Ang sinabi niya, pinagtanggol yung sinabi niya. Yun lang. May term siya na parang Greek term na the voice of the people is the voice of God. Bakit mo na may kumpara yung Panginoon doon sa batas ng lupa? Iba kasi yung batas ng lupa sa batas ng Panginoon. Ang batas ng Panginoon lagi may konsiderasyon. Ang batas natin dito is fixed. Not unless kung i-amend natin. Galing talaga ni attorney. Kaya talagang nasa hot water siya ngayon. Kali tayo. Totoo naman. Kasi totoo, back in the day, may subject kami na broadcast law and ethics. So natatakil natin yan. Kaya somehow sabi ko, Tuloy mo lang yan, kakain mo lang. kaya nga. para maintindihan ng lahat na yung batas natin fix yan. Kung ano yung naamyandahan na pirmahan ng lahat, fix yan. Correct. Pero pwedeng gawan amyandahan. Amyandahan. Baguhin, ng amendment. excuses. Exemption. Exemption. Correct. Yan. Yun, tama naman yun. I agree naman sa sinabi ni Johnny Bucol. No? Yung ginawa na pinag-aralan niya bago isa batas. Diba? Pinirmahan niya ng Pangulo. Kasi alam niya na yung batas yung makakatulong. Yes. Diba? So, kung babaguhin mo yan, tama yun. Amendahan mo muna. Huwag mo munang babaliin. Ako naman, isa lang ang masasabi ko dyan. Ano Ibaba yung presyo ng fishball sa Nakikyaw. May tumakbo pa lang mayor yan dati. Oo. Talaga. Di balita ko may siya, may... Fishballan. Oo, at saka... PWD siya eh. Okay. Ito, So sir. ako naman ang magtatanong. Ayan, ako. Yari tayo. Bago tayo mag-ano diyan sa screen natin, may wakang screen. Tanong ng tanong ko, kanina pa ako. Kinabahan ako. Dapat ako din, Yari tayo ngayon. Question number one. Ano naman ang pananaw ninyo doon sa mga nangyayari ngayon sa usapin ng flood control project? Nako, pang ilang episode ba natin ito na lagi namin tinatapos? Baka last na po ito. Hindi, sa mga past episodes natin, at pangapat na to no? Yun naman laging topic namin So, pananaw ko talaga, ito yung lantarang pangungurakot, lantarang pagnanakaw sa pondo ng bayan. At disclaimer po, ito ay opinion lang namin. Opinion lang hindi namin kasama ito, yung company, ha? Oo, hindi. Talagang lantaran na. Kumbaga, sa akin lang parang sila lang ito nag-iimbestiga. Parang Kasi karamihan... ang solusyon ng taong bayan, yun nga, lalabas, mag-rally, protesta. Kung kayong tatanungin, anong pwedeng solusyon? Ipabarang ko. Kung tatalab yun, sa kulang ko. Kasi yung pagnanakaw nila sa umpisa parang nahihiya pa eh. Kalaunan, wala na. Nagiging... Walang hiya na. Wala na. Naging practice lahat na. galit lahat. Alam ko, tayo rin. Doon sa yung mga natin. Sa yung kabataan. production. Sigurado, kung silang tatanungin nyo, galit din sila. Even the president, sabi niya, kung ako ay hindi presidente, sasama din ako. Dahil galit din ako. Kagaya ko na. Kaya lang, siya din naman ang pumirma. Kasi hindi naman ma-approve yung budget kung walang pirma ng presidente. Ibig sabihin, pumirma lang siya doon without knowledge. Ito pa, may insertion pala. Arayin ko. May gaan pala. Sa akin, papahigop ko yung baha sa kanila. Gamit straw. Pero kasi it's very obvious, no? Obvious talaga. Mga sinasabi ng mga katulad nun, dating DPWH engineers, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, nagtutugma yung mga statements nila and there are names na napangalanan na. It's very obvious. Kung magtatanong-tanong pa dyan, parang nagkomedya lang tayo dyan. Kaya nga. Dapat nga, kung ako yan, pinasuspend na yung mga nababanggit na pangalan para hindi sila Huwag na sumali sa investigation. Yes. Kasi, bakit ka babanggitin kung hindi ka involved? May pictures, may video. Yan. Yun, ebidensya na yun. Hindi ako law expert, no? Pero bilang sa loobin ng isang ordinaryong Pilipino na ninanakawan. Na mga manggagawa. Yes. Ninanakawan tayo lantaran. No? Mahirap din kasi pag nakita mo sa investigation, lahat ng mga nag-iimbestiga may dungis din. Correct. May may history din. Kasi mantakin mo, 10 bahay sa isang sikat na subdivision, kaya ba ng isang public official yan?
Hindi. Totoo yun. May 11 air assets. Kaya ba ng isang public official yan? Hindi. Kung napatunayang sangkot, anong dapat gawin? Bitain! Di, totoo yan. May ano si Senator Bato de la Rosa, gusto nila ibalik yan sa mga plunderers. Kaya lang, mahirap lumusot yan. Yes. Dahil maraming mabibigyan. Pero ito tanong ko naman sa'yo, papayag ka ba kung ikaw si Saldico na ikaw na yung mahatulan? Kasi siya yung parang diin ngayon lahat eh. Oo. Kasi siyang mas marami yung ano niya, construction firm niya. Yes. Oo, mas maraming nakuhang project. Plus, dating ano siya chairman ng Committee on Appropriation. Yan. So, mga insertion na yan. So, isa yan sa pinakamakapangyarihan. Nag-approve yan ng pondo sa kanya dumadaan. Siya nagsasubmit actually ng ano to sa kanyang mga miyembro. So ito yung budget, ito yung mga ano natin. Kailangang ipatupad na proyekto for next year. Ganito yung pondo. Okay. So kaya siya ang ano talaga Dinidiin. Dinidiin. Siya ang ano to, nag-create ng yung proposed budget for para sa ating bansa. Tapos sa kanya napupunta karamihan ng proyekto. Oo, di umano sa kanya. So, talagang may ano doon, may conflict of interest. Again, yun ang issue doon conflict of interest. Nandyan ka, sa'yo napupunta. Ano yan? Oo. Mahaba pa yung usapin ng korupsyon. Oo, mahaba. Until now, di ba, nag-continuous pang Senate hearing natin. Ganun na rin sa Congress. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan niya. Baka hanggang next week nandito tayo Dako na tayo sa Ito, sabi ko nga di ba, nag-uumpisa pala ako sa radyo. Kampay muna tayo. Usapin na yan ang korupsyon. Kampay na tayo. Tubig na lang. Kampay na tayo. Ay, nakuubos na nitong agad. Kampay sa akin. Kasi, baby pa kasi ako Ngayon. Kasi halata talaga ang mga Kong. Pag ako naging congressman, kung papalarin, unang-unang batas na gagawin ko, lahat ng mga korap, hindi na ipapakulong. Ano? Anong gagawin? Uhubaran sa public. Tapos, lalagyan ng kung ano-ano. Bugbugin, saksakin. Tatanggalan ng balat, lalagyan ng asin at saka suka na yung Ginawa mo kayo nila. suka. Oo. Eto na. May mapakita kami sa road ng mga picture dyan. Yan. Dito, tingin Ano mo ka lang. dyan. Ang gagawin lang natin. Ay, tuloy ba yun or Tuloy one yan. word? One, yung parang explain lang isang salita. Isang muka. Oo. Isang salita. Isang picture tapos i-describe niya in one word. Ito na lang daw. Jojowain. Totropahin o asawain daw. Ayan. Pipili ka lang, Sir Rod. Jojowain, totropahin o asawain. Jojowain, Totropahin o Aasawain. Hindi aswangin, Aasawain. Sige. Ng picture, ipakita natin. Okay. Ayan na. Uy! Sino yan? Bernadette Bernadette Zambrano. Zambrano. Jojowain. Jojowain. Saan ba yung papel ito? May asawa na. May asawa na. Okay lang naman. Kunyari lang. Kunyari single. Oo. Okay. Next picture. Hindi na kami sasagot. Ayun, si Pia Arcangel. Pia Arcangel. Ito, ano, si Ma'am Pia, ano din yan? Totropahin. Totropahin. Next picture. Bakit totropahin? Oo nga. Bakit ito tropahin? Wala lang. Wala lang. Sige. Wala lang. Next, sino ba? Sino susunod? Next. Ayun! Cara David! Ito yung sikat na sikat. May wish. Sana mamatay daw lahat ng mga kurakot. Si Ma'am Cara, tropahin. Tutropahin. Ikaw ba sa Rod? Sangayon ko ba sa sinabi niya? Oo, mamatay lahat ng kurakot. Oo. Kasi Okay, next. kahit sino man tatanungin mo, ganun din ang Ganon din ang, tama. sa galit ngayon ng tao. Oo. Next picture. Sino to? Si Fahar. Si Gretchen Pulido. Gretchen Pulido. Gretchen Pulido. Tropahin. Tropahin. Isa lang yung ginawa ni Sir Rod, ha? Oo, Si yung una. Bernadette Zambrano. Next. Ibig sabihin, loyal. No? Oo. Loyal. Yeah. Next.
Ayan, sino to? Ito, pwede, jowa. Cheryl Cosim? Cheryl Cosim. Cheryl Cosim. Oo. Bata pa siya. Bata. Si Ma'am Cherry, oh. Jojo White, Ako, tatrapahin minam na sa na. White. Tropa na to. Tatrapahin. Sorry. Naubo. Jowain, okay. Naubo eh. Jojo White daw, Jojo White. Jowain. Next. Ano lang? Okay na daw. Wala na. Alright. Wala na. Sa lahat ba ng mga pinakita namin doon, Sir Rod, may mga nakatrabaho ka sa kanila? Or sabihin na nakasama sa isang Sa project? coverage. Ganyan. Yeah, oo. Si Ma'am Bernadette. Marami kaming magkasama dati sa mga event ng DOH. Kami, mag-partner Tandem. sa pag-host. Oh. Sino yung mga nakatandem mo, Sir Rod, sa haba ng karir mo sa radyo? Hindi, kasi sa Manila. Ang pinakasikat na tandem mo ngayon, spokesperson na. Yun, si Attorney. Undersecretary Claire Castro. Oo. Claire. Oo. Sa usapang batas. Palace Brief Officer yan. Oo. Ikaw doon, kung sino doon? Sinong gusto mo doon? Ako, Gretchen. Ako rin di. Naunahan ako. Ano na lang ako? Pia Arcangel. Nakita ko si Ma'am Pia Arcangel dito sa Green Hills. So, Ayan. jojowain. Ikaw, tahimik ka dyan, Johnny Bukol. Si Kiray na lang akin. Para sure kasi pag maganda, marami ka agaw eh. Sino? Si Kiray. Si Kiray na lang. Oo, si Kiray na lang para Maganda maganda naman si Kiray, ah. Oo nga. Ay, wala akong sinabi ah. Oo. Sabi mo, Raulo talaga. Ganda lang yung sinabi ko, walang pangit. attorney talaga to eh. Oh, correct. Next, eto naman. Tapos na tayo dyan sa Jojo White, Tropahin, or Asawain. Meron po kami ditong tinatawag na Dear Exclusive. At yan na naman kami. Alam ko na ba't ganyan yung papel natin? Bakit? Nakurakot na yung budget. Mayroon po dito padala ng letter at magbibigay lang tayo ng advice. Sulat pala yun. Oh, yan. Tunay na sulat po ito. No? Eto na. Hops! Basa. Basa. Unang pagbasa. Kapitulo 2. Versikulo 4. Dear Exclusive, ako po si Tristan. May Tristan. Pakialam namin sa'yo. Kaya nga, parang kilala ko to. Gusto ko po mag-fine arts, pero ayaw ng magulang ko. Gusto nila na mag-engineering ako dahil wala raw pera sa fine arts. Ano pong gagawin ko? Yun. Saktong-sakto, mag-apply ka sa DPWH. Magkontraktor ka. Parehong masakit sa ulo yan, puro mat. Oo. Sa palagay mo, ano kaya ang magandang Si advice? Sir Rod muna. Sir Rod. Gusto daw ng magulang niya fine arts. Pero walang pera doon. Mag-engineering daw siya. Siguro, dahil alam niya, daming mga district engineer na yumayaman. Pwede. Pwede, oo. Yumayaman dahil sa magaling sila. Oo. Yun. Magaling. Mang budol. Magtrabaho. Karera. Mang budol sa karera. Sundin mo kung anong nasa puso mo. Ano sasabihin niya? Halimbawa ako ay yung tatay. Ano ba? Ikaw si Tristan. Oh, ikaw si Tristan. Oo, kami yung magulang. Tatlo kami. Ito yung nanay. Okay. Anak, yung kukunin mo sa koleyo ay engineering ah. Hindi, fine arts, Ay, fine arts. Fine arts pala. Fine arts. O, ikaw ang magliligtas sa amin sa kahirapan. Ang gusto nga, fine arts yung niya. Ay, pero oo, yung nanay, tatay. engineering ang gusto. Mali tayo. Ay, nililito nyo eh. Gusto ko engineering. Fine arts. Pero yung parents niya, Engineering. So, Anak, mag-engineering ka, ikaw magliligtas sa amin sa kahirapan. Hindi ganito na lang. Kayo na lang po mag-engineering. Pwede. 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 Okay, layas! Pwede. Ayan, sundin mo daw, Tristan. Ang galing. Gusto kasi mahirap naman pag yung decision galing sa iba. Totoo naman. Dumating ba sa punto na may ganyang Oo nga. sitwasyon or episode sa buhay mo? Kasi sa broadcaster daw, wala daw pera. Wala daw pera. Binabato, umalis ka. Passion mo talaga yan. Wala kang kwenta. Pero yan talaga yung Passion mo. Bata pa lang. Sino ba naging nyo? Naging inspirasyon na? Sino yung naging idol ninyo sa noon? Chadeli. Sa broadcast. Sino? Sa ano? Siyempre, si Kabayan. Ayun. Noli, may tami rin. Ay, hindi, Noli de Castro. Noli de Castro. Noli de Castro. Ayan. Sample naman. Para may di ba? Ayan. Ito na. Narito na ang showbiz balita.
Aray ko! Siya na pala. Siya na pala. Hindi, si Gretchen Pulido yun eh. Tayo diha. Alright, talapakan naman tayo dyan. Thank you. Salamat po. Ang bilis. Fucking bitin na. Anyways, maraming salamat. Tapos na? Tapos na pala. Binilisan kasi eh. Maraming salamat sa ating guest, sa ating exclusive. Maraming salamat sa Rod Marcelino in the house. Thank you so much. Maraming salamat. At syempre, Sir Rod, saan ka ba nila mapapakinggan? Anong oras at anong istasyon? Opo, siyempre. Una sa lahat, maraming salamat sa imbitasyon. Huwag kalimutan po makinig sa DCXL News 558 RMN Manila. Himpilan po ito ng Radio Mindanao Networks, ang pinaka malaking network sa buong Pilipinas, mga kasama. Opo, at 558 po kami, una sa kaliwa sa radyo. Live din sa YouTube at sa Facebook. Hanapin lamang ang DCXL News. Don't forget to like and subscribe. Yan. At ako naman, ang programa ko po alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, unang radyo, unang balita. Po ang susunod sa akin si Kuya Tito Aljo Bentijo sa Straight to the Point. Siyempre, ang RMN Network News, umaga sa tanghali, mapapanood at mapapakinggan si Radio Man. Drew San Fernando. Yakob bigla. Opo. So, yun. Sa DCXL News 558 RMN Manila po. Yan. Maraming salamat. Once again, the OIC Station Manager of DZXL 558, Rod Marcelino. Hanggang sa susunod na episode dito sa Exclusive! Cheers! Cheers.